Sa mundo ng cryptocurrency, nagiging mas prominente ang papel ng mga crypto trading booths. Kamakailan lamang isang booth ang nagawang kumita ng $6.8 million sa loob ng isang buwan sa pamamagitan po ng pag-trade ng mga meme coins. Ang tagumpay na ito ay nagbukas ng usapan tungkol sa potensyal at panganib ng paggamit ng mga automated tools sa crypto trading. Kaya alamin natin ang mga detalye kung paano nagawa ng booth ang milestone na ito, kung paano gumagana ang mga crypto booths at ano ang aral na maaari nating matutunan dito bilang mga Pinoy crypto traders or investors. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon, paano nga ba kumita ng $6.8 million ang isang crypto trading booth? Yan, napakalaking halaga po niyan. Ang booth na ito ay naging matagumpay sa paggamit po ng Pump Fund, isang token launching platform kung saan maraming bagong meme-theme cryptocurrencies ang inilalabas. Sa madaling salita, ang booth ay nag-snipe ng mga tokens. Binili nito ang mga coins sa murang halaga sa kanilang launching stage at agad itong ibinenta kapag tumaas ang presyo. Kaya dalawang pangunahing halimbawa ang nagpapakita kung paano kalaki ang kinita po ng booth. Una ay gumamit po ito ng dalawang sol, ayan, 2 sol, pero para bumili po siya ng 57 million na FATA coins. Sa loob ng ilang oras ay ibinenta po ng booth at kumita po siya ng 4,454 na Solana o $1.12 million. Isang 2,227 times na return. Kaya ayan, biruin po natin, yung kanyang investment na 2 Solana ay naging 4,454 na Solana. Ayan, ganyan po katindi yung sol na ito, yung booth na ito. Ayan. Pangalawa ay sa isa pang transaction ay ginamit po ng booth ang 1.75 na Solana para bumili naman ng 58.57 na milyong free coins. At naging outcome po nito ay kumita ito ng 1,644 na Solana o $418,000. Yan, $418,000 kung saan ay meron po siyang 943 times na return. Kaya ayan po ulit, mula sa kanyang initial investment na 1.75 na Solana, ito po ay naging 1,644 na Solana. Kaya ganyan po katindi ang trading booth na ito. Sa kabuuan ay nakalikom po ang booth ng 27,000 na Solana or $6.8 million sa loob lamang ng isang buwan gamit ang mabilis at maingat na diskarte sa pag-trade. Kaya ayan, sobrang tindi, $27,000. Ngayon ay ano ang crypto trading booths at bakit po sila mahalaga? Ang crypto trading booths ay mga automated software na ginagamit para sa pag-trade ng cryptocurrency. Nilalayo ng mga booth na ito na gawing mas madali at mas mabilis ang trading sa pamamagitan po ng paggamit ng mga algorithm para magdesisyon. Narito ang ilang mga benepisyo ng paggamit ng mga crypto booths. Ayan, unang-una ay mabilis po na desisyon. Ang booths ay maaaring mag-execute ng trades sa loob ng ilang segundo lamang na mahirap pong pantayan ng tao. Pangalawa ay non-emotional decisions. Wala pong emosyon ang mga booths, kaya hindi po sila naiimpluwensyahan ng takot o kasakiman. At ang panghuli ay ang 24/7 operations. Ito po talaga yung pinakamatindi. Maaari po silang mag-trade kahit natutulog ka, na kung saan ay mahalaga, lalo na sa isang market na bukas buong araw. Kaya yan po yung talagang pinaka-advantage ng trading booth. Ngunit may mga limitasyon din ito. Una ay hindi lahat ng booths ay pareho ang kalidad. Maraming mga scam booths ang umiikot po sa market. Kaya mahalagang mag-research bago gumamit ng kahit anumang trading booths. Ikalawa ay ang market volatility ay maaaring magdulot ng biglaang pagkalugi kahit na mahusay ang analytics ng isang trading booth. Ngayon ay ano naman ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investors? Yan, para sa atin, ang balitang ito ay nagbibigay po ng dalawang mahalagang aral. Una ay ang oportunidad. Ang paggamit po ng trading booths ay maaring maging makapangyarihang tool para mapalaki ang kita, lalo na kung naiintindihan mo ang mechanics ng cryptocurrency market. Sa teknolohiya po natin ngayon ay possible na po or posible na po ang ganitong tagumpay, ngunit hindi po ito garantisado.
Pangalawa ay ang risk o panganib. Siyempre, nandyan pa rin yan. Ang sobrang pagtitiwala po sa boots ay maaring magdala ng isang seryosong risk. Ang mga boot ay nakadepende po sa program strategies at kapag mali ang analytics o sobrang volatile ang market, maaari pong mawala ang ating puhunan ng mabilis. Ayan, dapat pong mag-ingat ang mga Pinoy investors sa pagpili ng kanilang gagamiting trading boots. Tiyaking ito ay legit, may malinaw na track record at syempre may sapat na transparency bago po mag-invest. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa personal ay naniniwala naman ako na ang crypto trading boots ay makapangyarihang kasangkapan, ngunit hindi ito dapat ituring na garantiya ng tagumpay. Ang tagumpay po ng boots sa kwento ay bihirang pangyayari lamang. Ang mga ganitong pagkakataon ay nangangailangan ng matibay na kaalaman sa market at syempre tamang timing. Kaya't mahalaga pa rin ang pagre-research, pag-aaral at pagkakaroon po ng risk management strategies. Ngayon ay paano nga ba makakatulong ang crypto trading boots sa iyong trading journey? Positibo ba ang epekto nito o mas maraming risk? Ibahagi po ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. At huwag pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at abangan ang mas marami pang crypto updates na magbibigay gabay sa ating paglalakbay sa digital investments. Ayan, marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.